Ang kwentong inyong maririnig ngayon ay hango sa mga tunay na kwentong katatakutan. Engkanto sa Dapit Hapon. Sa baryo namin sa San Isidro, may isang bagay na hindi dapat ginagawa tuwing dapit hapon. Hindi dapat sumipol. Hindi dapat tumawag ng pangalan ng kahit sino. At higit sa lahat, huwag na huwag kami lingon kapag may tumawag sa iyo mula sa kagubatan. Noong bata pa ako, lagi itong sinasabi ng lola ko. Kapag dapit hapon na, sabi niya, oras na ng mga hindi natin nakikita. Hindi ko yun pinaniwalaan noon, hanggang sa mangyari ang gabing hindi ko na makakalimutan. Lumaki ako sa isang maliit na baryo na napapalibutan ng palayan at makakapal na puno ng balete. Sa umaga, napakatahimik ng lugar. Pero pagdating ng dapit hapon, iba ang pakiramdam. Ang hangin ay parang mas malamig, ang mga ibon ay biglang tumatahimik, at ang mga aso, minsan sabay-sabay silang umaalulong. Sabi ng mga matatanda, iyon daw ang oras na naglalakad ang mga engkanto, mga nilalang na hindi mo dapat makita. Isang hapon, pauwi ako mula sa palayan. Bandang 5:00 na ng hapon, ang langit ay kulay kahel at pula. Dapit hapon. May dala akong maliit na bayong na puno ng kamote na ipinabili ng nanay ko. Habang naglalakad ako sa makipot na daan sa gilid ng kagubatan, napansin kong biglang tumahimik ang paligid. Walang kuliglig, walang ibon, walang hangin. Parang biglang tumigil ang mundo. Napahinto ako. Pagkatapos, may narinig akong boses. Mahina. Juan. Napalingon ako. Walang tao. Napakamot ako sa ulo. Siguro guni-guni ko lang, sabi ko sa sarili ko. Naglakad ulit ako. Pero ilang hakbang pa lang, narinig ko ulit. Mas malinaw na. Juan, halika dito. Napahinto ako. Ang boses ay galing sa loob ng kagubatan. Sa bandang may matandang balete. Bigla kong naalala ang sinabi ng lola ko. Kapag may tumawag sa iyo tuwing dapit hapon, huwag kang sasagot. Kinabahan ako. Pero may kakaiba sa boses. Parang pamilyar. Parang boses ng kapatid kong babae. Kuya, tulungan mo ko. Nanlamig ang batok ko. Ang kapatid ko ay nasa bahay. Pero sigurado ako, siya ang boses. Dahan-dahan akong lumapit sa gilid ng kagubatan. Ang araw ay halos lumubog na. Ang liwanag ay nagiging kulay dugo. Sa ilalim ng balete, may nakita akong isang babae. Nakatayo siya sa lilim ng puno. Mahaba ang buhok. Nakasuot ng puting damit. Hindi ko makita ang mukha niya dahil natatakpan ng buhok. Kuya, sabi niya ulit. Halika dito. Napakunot ang noo ko. Lena, tawag ko. Hindi siya sumagot. Tumalikod siya at naglakad papasok sa kagubatan. Hindi ko alam kung bakit, pero sinundan ko siya. Ang lupa sa loob ng kagubatan ay basa at malamig. Ang mga ugat ng puno ay parang mga kamali na nakausli sa lupa. Habang papalalim kami sa gubat, napansin kong lalong dumidilim. Pero ang babae ay patuloy lang sa paglalakad. Hindi lumilingon. Lena! Sigaw ko. Bigla siyang huminto.
Unti-unti siyang lumingon at doon ko nakita siya ang kapatid ko. Ang mukha niya ay sobrang puti. Ang mga mata niya ay kulay ginto at ang ngiti niya napakahaba, hindi pang tao. Sa wakas, sabi niya, may sumunod din sa akin. Napaatras ako. Ang hangin sa paligid ay biglang lumamig. Ang mga puno ay parang gumagalaw. Hindi ka si Lena, sabi ko nanginginig. Tumawa siya. Isang tunog na parang pinagsamang bulong at iyak. Hindi talaga, pero ikaw ang lumapit. Biglang may narinig akong mga yabag sa paligid. Hindi lang isa, marami. Parang may maraming tao na naglalakad sa likod ng mga puno. Unti-unti silang lumalabas sa dilim. Mga lalaki, mga babae, mga bata. Lahat sila ay may maahabang buhok at mapuputing mukha. At pare-pareho silang nakangiti. Dapit hapon na, sabi ng babae. Oras na ng aming handaan. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Handaan? Bulong ko. Tumawa siya ulit. At ikaw ang aming bisita. Doon ko napansin ang isang bagay. Ang kanilang mga paa ay nakabaliktad. Ang sakong ay nasa harap at ang mga daliri ay nasa likod. Engkanto. Biglang sumigaw ang isa sa kanila. Huwag siyang pakawalan. Lahat sila ay nagsimulang lumapit sa akin. Ang mga ngiti nila ay mas lalong lumapad. Ang mga mata nila ay kumikislap sa dilim. Napaatras ako, pero ang likod ko ay tumama sa isang puno. Wala na akong matatakbuhan. Ang babaeng unang tumawag sa akin ay dahan-dahang lumapit. Inabot niya ang kamay ko at malamig iyon. Sobrang lamig. Sumama ka sa amin, bulong niya. Mananatili ka dito, magpakailanman. At sa sandaling hinawakan niya ang kamay ko, biglang may sumigaw mula sa likod ko. Huwag! Isang matandang boses. At kasabay noon, may isang bagay na itinapon papunta sa amin. Isang maliit na supot. Nang bumagsak iyon sa lupa, sumabog ang amoy ng bawang at asin sa paligid. At biglang nagsigawan ang mga engkanto. Ag! Nasusunog! Sinamantala ko ang pagkakataon at tumakbo. Hindi ako lumingon. Hindi ako huminto. Tumakbo ako palabas ng kagubatan. Hanggang sa makarating ako sa kalsada ng baryo. At doon ko nakita ang lola ko. Hawak niya ang rosaryo at nakatingin siya sa kagubatan. Sinabi ko na sa'yo, mahina niyang sabi. Kapag dapit hapon, naglalakad ang mga engkanto. Pero akala ko doon na natapos ang lahat. Hindi pa pala. Dahil mula noon, tuwing dapit hapon, may naririnig akong boses sa labas ng bahay. Mahina, pamilyar, at lagi niyang sinasabi ang parehong salita. Juan, hindi pa tapos ang handaan. Pagkatapos ng gabing iyon sa kagubatan, akala ko tapos na ang lahat. Akala ko hindi ko na ulit maririnig ang boses na iyon. Pero nagkamali ako. Dahil mula sa araw na iyon, tuwing dapit hapon, may kakaibang nangyayari sa paligid ng bahay namin. Nagsimula iyon makalipas ang 3 araw. Bandang 5:00 ng hapon, ang araw ay dahan-dahang lumulubog at ang langit ay kulay kahil at abo. Nasa loob ako ng bahay.
Nakaupo sa may bintana habang inaayos ang mga lambat na gagamitin kinabukasan. Tahimik ang buong bahay. Ang nanay ko ay nasa kusina. Ang lola ko ay nagdadasal sa harap ng maliit na altar. At ang kapatid kong si Lena ay naglalaro sa bakuran. Bigla kong narinig ang boses. Mahina. Parang hangin. Juan? Nanlamig ang batok ko. Unti-unti akong napalingon sa bintana. May nakatayo sa labas. Isang babae. Mahaba ang buhok. Nakatayo siya sa gilid ng bakuran, sa ilalim ng mangga. Hindi ko makita ang mukha niya dahil natatakpan ito ng buhok. Pero alam ko kung sino siya. Siya ang nilalang na nakita ko sa kagubatan. Ang engkantong tumawag sa akin. Hindi ako gumalaw. Hindi ako nagsalita. Naalala ko ang sinabi ng lola ko. Kapag tinawag ka nila, huwag kang sasagot. Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa bahay. Hindi gumagalaw ang kanyang mga paa sa lupa. Parang dumudulas lang siya sa hangin. Juan, bulong niya ulit. Halika, hindi pa tapos ang handaan. Nanlaki ang mga mata ko. Bigla kong isinara ang bintana at mabilis akong lumayo. Lola, sigaw ko. Lumapit siya agad sa akin. Ano yon? Tanong niya. Lola, nandyan na naman sila. Hindi na siya nagtanong. Agad niyang kinuha ang maliit na bote ng asin sa altar. Nagwisik siya ng asin sa paligid ng pintuan at bintana. Pagkatapos ay nagdasal siya ng mahina. Mga nilalang ng kagubatan. Huwag ninyong lapitan ang bahay na ito. Tahimik kaming lahat. Walang nagsalita. Lumipas ang ilang minuto. At sa wakas, nawala ang presensya sa labas. Akala namin ligtas na kami. Pero hindi pala. Dahil kinabukasan, may nawala sa baryo. Isang batang lalaki. Si Nestor. 11 taong gulang. Huling nakita ng mga kapitbahay, naglalakad siya malapit sa kagubatan tuwing dapit hapon. Kinabahan ang buong baryo. Naghanap ang mga lalaki sa kagubatan. May dala silang mga sulo at itak. Kasama ko, dahil alam ko kung ano ang posibleng nangyari. Habang papalalim kami sa kagubatan, nararamdaman ko ulit ang lamig na iyon. Ang parehong lamig noong gabing muntik na akong makuha. Biglang may sumigaw. Nandito! Tumakbo kami papunta sa boses at doon namin nakita si Nestor. Nakaupo siya sa ilalim ng balete. Nakatingin lang siya sa kawalan. Parang walang kaluluwa ang kanyang mga mata. Anak, sabi ng tatay niya. Nilapitan niya ang bata. Anong nangyari sa'yo? Dahan-dahang tumingin si Nestor sa amin at nagsalita siya. Mahina. May handaan po sa gubat. Nagkatinginan ang mga matatanda. Nanlaki ang mga mata ko. Handaan? Tanong ng isa. Ngumiti si Nestor. Isang ngiting hindi normal sa bata. Opo, marami sila. May mga ilaw. May mga pagkain. Gusto nila akong sumama. Bigla siyang tumigil. Unti-unti siyang napalingon sa likod namin sa mas malalim na parte ng kagubatan. Darating na sila, bulong niya. Biglang umihip ang malamig na hangin. Namatay ang ilang sulo at mula sa kadiliman, may narinig kaming sabay-sabay na bulong. Juan. 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 Lahat ng lalaki ay napatingin sa akin. Bakit pangalan mo ang tinatawag? Tanong ng kapitan. Hindi ako nakasagot dahil alam ko ang sagot. Ako ang napili nila. Ako ang bisita sa handaan. Biglang nagsimulang tumawa si Nestor. Isang nakakatakot na tawa.
Hindi tunog ng bata. "Hinahanap ka nila," sabi niya habang nakatingin sa akin. "Hindi sila titigil hanggat hindi ka sumasama sa kanila." Biglang may gumalaw sa likod ng mga puno. 1, 2, 3. Unti-unting lumilitaw ang mga anino. Mga taong mahahabang buhok, mga mukhang mapuputi, mga matang kumikislap sa dilim, mga engkanto. At sa gitna nila, nakita ko siya, ang babaeng na unang tumawag sa akin. Ngumiti siya, mahaba, nakakatakot. "Juan," sabi niya, "handa na ang handaan." Biglang hinila ko ng kapitan. "Umalis tayo." Tumakbo kaming lahat palabas ng kagubatan. Naririnig ko ang mga yabag sa likod namin. Hindi sila tumatakbo, pero mabilis silang lumalapit, parang dumudulas sa hangin. Pagdating namin sa baryo, agad isinara ng mga tao ang kanilang mga pintuan. Nagdasal ang lahat. At sinabi ng lola ko ang isang bagay na lalong nagpatakot sa akin. Hindi sila titigil. Kapag may napili na ang mga engkanto, kinukuha nila iyon kahit gaano katagal. Napaupo ako sa sahig. "Lola, ano ang gagawin ko?" Tahimik siya sandali. Pagkatapos ay tumingin siya sa kagubatan. Ang araw ay halos lumubog na. Dapit hapon ulit. At sinabi niya ang isang bagay na hindi ko inaasahan. "Kung gusto mong tumigil sila, kailangan mong pumunta sa kanilang handaan." Nanlaki ang mga mata ko. "Ano?" Tumanggap siya. Pero hindi para sumama, kundi para tapusin ang sumpa. At doon nagsimula ang pinakanakakatakot na gabi ng buhay ko. Dahil kinabukasan, sa mismong oras ng dapit hapon, babalik ako sa kagubatan, sa handaan ng mga engkanto. At hindi lahat ng pumupunta roon ay nakakabalik. Kinabukasan ng gabi na iyon, halos hindi ako nakatulog. Paulit-ulit na pumapasok sa isip ko ang sinabi ng lola ko. Kailangan mong pumunta sa kanilang handaan. Sa tuwing naaalala ko ang mga engkantong iyon, ang kanilang mga mata, ang kanilang mga ngiti, at ang kanilang mga paa na nakabaliktad, parang naninigas ang buong katawan ko. Pero sabi ng lola ko, kung hindi ko haharapin ang mga ito, hindi sila titigil. Dumating ang hapon. Mabagal ang oras. Parang ayaw dumating ng dapit hapon. Pero habang papalubog ang araw, nagiging mas mabigat ang hangin sa paligid. Ang kulay ng langit ay naging kahel at pula. Ang parehong kulay noong araw na unang tinawag ng engkanto ang pangalan ko. Lumapit sa akin ang lola ko. May dala siyang maliit na supot. Bawang, asin, at dahon ng bayabas, sabi niya. Dalhin mo ito. Ingat ito laban sa kanila. Tiningnan niya ako ng seryoso. At tandaan mo, huwag kang kakain ng kahit anong ibigay nila. Huwag kang iinom. At kahit anong marinig mo, huwag kang lilingon sa likod mo. Napalunok ako. Bakit po? Tahimik siya sandali. Pagkatapos ay sinabi niya ang bagay na lalo pang nagpatakot sa akin. Dahil kung lilingon ka, maiiwan ang kaluluwa mo sa kanila. Dapit hapon na. Ang buong baryo ay parang tahimik na tahimik.
Parang alam ng lahat kung saan ako pupunta. Dahan-dahan akong lumakad papunta sa kagubatan. Ang bawat hakbang ko ay parang lalong nagpapabigat sa dibdib ko. Habang papalapit ako sa matandang balete, biglang umihip ng malamig na hangin. Ang mga dahon ay sabay-sabay na kumaluskos. At mula sa loob ng kagubatan, may nakita akong liwanag. Hindi iyon liwanag ng araw. Parang mga ilaw ng lampara. Dilaw, mahina, pero marami. Parang may pista sa loob ng kagubatan. Dahan-dahan akong lumapit. At nang makita ko ang loob ng clearing sa ilalim ng balete, nanlamig ang buong katawan ko. May mahabang mesa sa gitna ng gubat, puno ng pagkain. May prutas na hindi ko pa nakikita. May mga mangkok na puno ng kakaibang sabaw. At may mga tasa na kumikislap na parang pilak. Sa paligid ng mesa, nakatayo sila, ang mga engkanto. 12 ng mga ito. Lahat sila ay nakatingin sa akin at sabay-sabay silang ngumiti. Dumating na ang bisita, bulong ng isa. Juan, sabay-sabay nilang sabi. Maligayang pagdating sa aming handaan. Sa gitna ng mesa ay nakaupo ang babae na unang tumawag sa akin. Ang buhok niya ay parang usok na gumagalaw sa hangin. Ang mga mata niya ay kumikislap na parang ginto. At ang kanyang ngiti, mas malapad kaysa dati. Akala ko hindi ka na darating, sabi niya. Pero alam kong hindi mo kami matatakasan. Dahan-dahan siyang tumayo. Lumapit sa akin. Ang mga engkanto sa paligid ay umatras para bigyan siya ng daan. Umupo ka, sabi niya, habang itinuturo ang isang bakanting upuan sa dulo ng mesa. Bisita ka namin ngayong gabi. Naalala ko ang sinabi ng lola ko, huwag kakain, huwag iinom, huwag tatanggap ng kahit ano. Umupo ako, pero hindi ko hinawakan ng kahit anong pagkain. Tahimik lang akong nakatingin sa mesa. Biglang nagsimula ang musika. Hindi ko alam kung saan ang gagaling. Parang tunog ng mga lumang plauta at kampana. Unti-unting nagsimulang sumayaw ang mga engkanto sa paligid ng mesa. Ang kanilang mga galaw ay mabagal, pero kakaiba. Parang hindi pang tao. Ang kanilang mga paa na nakabaliktad ay hindi gumagawa ng tunog sa lupa. Lumapit ulit sa akin ang babae. May dala siyang tasa. Uminom ka, sabi niya, para sa aming bisita. Umiling ako, hindi ako uhaw. Biglang tumahimik ang buong paligid. Huminto ang musika, huminto ang sayaw. Lahat ng engkanto ay sabay-sabay na tumingin sa akin. Ang ngiti ng babae ay unti-unting nawawala. Hindi ka ba nagtitiwala sa amin? Tanong niya. Wala akong sinabi. Dahan-dahan niyang inilapag ang tasa sa harap ko. Kung hindi ka kakain o iinom, baka kailangan naming pilitin ka. Biglang narinig ko ang bulong sa likod ko. Mahina, pamilyar. Kuya? Nanigas ako. Boses iyon ng kapatid kong si Lena. Kuya, tulungan mo ako. Napapikit ako. Naalala ko ang sinabi ng lola ko. Huwag kang lilingon. Pero ang boses ay lalong lumapit. Kuya, nandito ako. Nasasaktan ako. Nararamdaman kong may nakatayo sa likod ko. Malapit na malapit. Halos maramdaman ko ang kanyang hininga sa batok ko. Unti-unting ngumiti ang babae sa harap ko. Lingon ka lang, bulong niya. Kung mahal mo ang kapatid mo, lingon ka. Nanlaki ang mga mata ko. Napansin ko ang isang bagay. Ang lahat ng engkanto sa paligid ay nakatingin sa likod ko.
Parang may hinihintay sila, parang may inaabangan. Ang boses ni Lena ay naging mas malakas. "Kuya, tulungan mo ako." Halos mapalingon na ako. Halos. Pero bigla kong naalala ang sinabi ng lola ko. Kung lilingon ako, maiiwan ang kaluluwa ko sa kanila. Dahan-dahan kong hinawakan ng supot ng asin at bawang sa bulsa ko. At sa isang iglap, itinapon ko ito sa gitna ng mesa. Sumabog ang amoy ng bawang at asin sa hangin. Biglang nagsigawan ng mga engkanto. "Aag! Nasusunog! Ano ang ginawa mo?" Tumayo ako at tumakbo. Pero bago ako makalayo, may humawak sa balikat ko mula sa likod. Malamig, sobrang lamig, at isang boses ang bumulong sa tenga ko. "Bakit hindi ka lumingon?" Dahan-dahan akong napapikit dahil alam ko kung sino ang nasa likod ko at kung ano ang mangyayari kapag nagkamali ako. May humawak sa balikat ko mula sa likod. Malamig. Sobrang lamig na parang kamay ng bangkay. At ang boses na bumulong sa tenga ko ay halos hindi ko marinig sa sobrang lapit. "Bakit hindi ka lumingon?" Nanigas ang buong katuman ko. Alam kong iyon ang sandaling hinihintay nila. Kapag lumingon ako, tapos na ang lahat. Sa paligid ko, nagsisigawan ng mga engkanto dahil sa asin at bawang na itinapon ko sa mesa. Ang iba sa kanila ay parang nasusunog ang balat. Ang iba ay gumagapang palayo sa liwanag. Pero ang kamay sa balikat ko, hindi gumagalaw. Mas lalo pa nitong hinigpitan ang pagkakahawak. "Juan?" Bulong ng boses sa likod ko. Hindi na iyon boses ng kapatid ko. Mas malalim na, mas malamig, mas matanda. Parang boses ng isang bagay na matagal nang nabubuhay sa kagubatan. "Hindi ka makakatakas." Biglang tumahimik ang buong paligid. Unti-unting nawala ang mga sigaw ng mga engkanto. At nang imulat ko ang mga mata ko, nakita kong lahat sila ay nakaluhod. Nakatungo ang kanilang mga ulo. Parang may dumating na mas mataas sa kanila, mas makapangyarihan. Narinig ko ang mabagal na yabag sa likod ko. 1, 2, 3. Ang bawat hakbang ay parang nagpapalamig sa buong kagubatan. "Bata," sabi ng bagong boses, "matapang ka." Dahan-dahang tinanggal ang kamay sa balikat ko. Pero hindi pa rin ako lumilingon. Hindi ako gumagalaw. "Alam mo ba kung bakit ka namin tinawag?" Tanong ng boses. Hindi ako sumagot. "Dahil ikaw ang unang taong tumanggi sa aming handaan." Huminga ako ng malalim. "Hindi ako sasama sa inyo," sabi ko. Biglang may mahihinang tawa sa paligid. Mga engkantong nakaluhod sa lupa. "Hindi mo kailangang sumama," sabi ng nilalang sa likod ko. "Kailangan ka lang naming palitan." Nanlaki ang mga mata ko. "Palitan?" "Tuwing 100 taon," sabi niya, "kailangan naming kumuha ng isang tao mula sa mundo ninyo. Isang bantay sa pagitan ng gabi at dapit hapon. Isang kaluluwang mananatili sa kagubatan." Unti-unti kong naintindihan. "Hindi," bulong ko. "Hindi ako papayad." Tumawa ang nilalang sa likod ko. Isang tawa na parang dumagundong sa loob ng kagubatan. "Hindi mo na kailangang pumayag." Biglang lumamig ang hangin. Mas malamig kaysa dati. At naramdaman ko na parang may mga kamay na humahawak sa mga paa ko mula sa lupa. Mga kamay na gawa sa animo. Hinahatak ako pababa sa lupa. Sa unang pagkakataon, napalingon ako. At ang nakita ko, hindi ko makakalimutan hanggang ngayon. Sa likod ko ay nakatayo ang isang
napakatangkad na nilalang. Mas mataas pa sa mga puno sa paligid. Ang balat niya ay kulay abo. Ang buhok niya ay mahaba at halos sumasayad sa lupa. Ang mga mata niya ay kumikislap na parang apoy sa dilim. At ang kanyang mga paa ay nakabaliktad din. Ang mga engkanto sa paligid ay sabay-sabay na yumuko. Pinuno! Bulong nila. Gumiti ang nilalang. Isang ngiti na punong-puno ng matutulis na ngipin. Sa wakas, sabi niya, nalingon mo rin ako. Biglang simulang humigpit ang mga kamay na nasa paa ko. Hinahatak nila ako pababa sa lupa. Sumigaw ako, "Lola!" At sa sandaling iyon, may narinig akong malakas na sigaw mula sa gilid ng kagubatan. "Bitawan ninyo si Hang!" Ang boses ng lola ko. Biglang may liwanag na sumabog sa paligid. Liwanag mula sa rosaryo at kandila na hawak niya. Kasama niya ang mga lalaki ng baryo. May mga sulo sila, may mga rosaryo, may mga dasal. Nagsimulang umatras ang mga engkanto. Simisigaw sila sa sakit. Ang liwanag ay parang apoy sa kanilang balat. Pero ang pinuno, hindi gumagalaw. Nakatingin lang siya sa akin. Hindi pa ito tapos, sabi niya. At kahit makaalis ka ngayon, babalik ka rin. Biglang bumitaw ang mga kamay sa paa ko. Hinila ako ng mga lalaki palabas ng kagubatan. Hindi ako lumingon ulit. Hindi ako nagsalita. Tumakbo lang kami hanggang makarating sa baryo. Lumipas ang maraming taon mula noon. Akala ko tapos na. Akala ko nakaligtas na ako. Pero ngayon, ako na ang lolo. At nakatira pa rin ako sa parehong baryo. At tuwing dapit hapon, naririnig ko pa rin ang boses na iyon mula sa kagubatan. Mahina, parang hangin. Juan. Minsan, may mga batang nawawala sa baryo. Minsan, may mga taong nagsasabing may nakita silang mga ilaw sa kagubatan tuwing dapit hapon. At minsan, may kumakatok sa pinto ko. 3 beses. At kapag binubuksan ko ang bintana, may nakatayo sa malayo, sa ilalim ng balete. Isang babae. Mahaba ang buhok. Hindi ko makita ang mukha niya. At tuwing nakikita ko siya, isa lang ang iniisip ko. Hindi ako ang nakuha nila. Hindi pa. Pero balang araw, babalik ako sa kagubatan, sa handaan ng mga engkanto. Dahil ang sabi ng kanilang pinuno, ang mga tinawag namin, hindi kailanman tunay na nakakatakas. Ito ang Miss Liz Creepy Stories. Matulog ka na kung kaya mo. At kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na totoong kwentong katatakutan.